Morning po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam the Filipino channel lang inyong pong likod. So today is November 6, 2025 at tayo ngayon papunta dyan sa may Camia Street, Constantino Subdivision po yan, sa may Marolas, Valenzuela, at dadalhin po natin sa may East Avenue Medical Center sa may Quezon City po yan, Diliman, Quezon City. Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government or private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po? So magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin itong ating susunod na mission po. Nako po, nag-go pala kanina, hindi natin naramdaman. Magkakaroon na tayo ng drills. Kaya ano po, talagang ikontrabaho ng OCD, no? To promote preparedness habang nagre-respond tayo, and we are doing our best, no? Talagang ma-promote ito at ma-enhance yung awareness ng ating mga kababayan. So ang lahat ito dapat sumali buong bansa, ASEC? Opo, buong bansa ito, pero yung mga tinamaan po ng bagyo ay hindi na po namin i-require, no? Kasi they're doing response operations pa. So ito na lang ay sa mga areas na hindi po tinamaan ng bagyo, tulad nitong Region 1, ng Northern Luzon. Pero after nito, maghahanda na rin tayo para doon sa parating na bagyo. Thank you. Maraming salamat, ASEC, ha? Mabuhay po kayo. Thank you very much. Maraming salamat din. Thank you. Si ASEC Rafi Alejandro IV, Deputy Administrator for Administration ng Office of Civil Defense. Ma'am Brito Siso, magandang umaga. Si Jerry Diaz, good morning din po. Governor. Janet Marino, attendance check, Rebecca, ay nabasa ko nito, Manang Eva, ano kaya si Kuya Adan? Binubusinahan ka, diba? Ay, wala akong Coach Garcia ng Land Bank, bigyan niyo siya ng script para may mabasa siya. Joris. TJ Main. Hindi, si Marlene ang nandyan. Si Marlene Padierno, nakita ko nga, tinapong ko yata yung papel. Special day ngayon ni Marlene Padierno. Partner. Tawagin mo. Padierno, nasa na yung? Nagtuturo Gusto ko din yan ang mga tsuper dito sa Project 2-3 Quezon City Jeepney Terminal. Kaya sa ating mga kasabungan, sa pamilya ng mga jeepney driver, dahil dyan, pupunta tayo isang di ba, online hindi siya sumasali. Kasi yung mga gawain niya, kinabukasan pasok niya. Ayun yung gagawin gabi. So, antok siya. Wala siyang maayos na tulog. Marlene, hindi masyado maintindihan. Try mong bumulong ng konti. Bumulong lang. Bulong. Isa mga kawiner, mula sa ating mga jeepney drivers na dito sa likod dito ngayon. Hanap natin kung sino. Magalit naman. Nagtulog ko naman yun. Oo, pangit yung Dapat di ba paulit yan, Marlene? Hindi, partner. Oo, tsaka may win na tayo. Marlene, teka lang. Hanapan mo na maayos na, ayusin mo yung signal. Sayang, hindi natin maintindihan eh. Oo, tsaka yung mic mo, huwag ka na munang gumalaw. Sabihin mo nga sa mga super, hawakan ang kamay mo para hindi mawala ang signal. Sabi ni Marlene, dami nyo naman may banding na mag Oo, kayo na nga lang naghihintay ng Jeep GMM eh. Hindi, pero hindi gusto natin Sayang eh, para sayang. marinig natin Oo. kung sino yung mananalo. Oo. At anong mensahe ng mananalo, try natin ulit, one more time. Try natin one more time. Okay, Marlene, one more time. Take two. Go. Ito ang pinatoris ang napulot ko ngayon, nagngangalang John Wilson Perez. At alam nyo ba, si Kuya ay dating pumila dito at nagagawang manalo. Papukin ko yung unang pulot ka, so bigla po ako umalis at bumya. Aba, pero talaga naman.
wala na. Dahil, magkano bigla po nila sa araw? 800 po, 800. 800 po. Paano ba? 800 pa yung pound niya. Eh, dagdagan natin yan. Okay, di ko. Okay. Ano yun siya, ginagawa kasi nga lahat. Yung Maraming salamat po. Malaki po tulong sa amin itong mga jeepney driver. kahit hindi siya makatulog. Gagawin niya yun, tapos papasok ka. Ayun o, nairaos o. Maraming salamat. Marlene Padierno. Salamat sa mga super, ha? Piling ko sa pag masyadong magalaw yung Marlene Padierno. Oo, Dapat parang talaga hindi siya gumagalaw. dapat nagpabuhat siya sa mga kasutera Yung natin. patre ko, kasi ubas. May ubas. Lumibas ko, energy. At si Ma'am Elsie Balion Florentine, naging template na yung sabi ni ko na ayaw umuwi kasi may dread sa buhay. Sabi mo pa, Basic Cute, good morning. Go. Joseph Sudario, Papa Ignacio, Julie Belen, YouTuber Roam Around Vlog, at si Elsie Balion Florentine. Siyempre pa, hello sa inyo lahat. Josh Kailani, good morning. At si Errol Saflor from South Korea. At si Dave Amalosa from Quezon City. At si Ma'am Elsie Balion Florentine for the third time. Yan. Ito mamaya ko na lang babatiin. Emerald Obog, YouTuber 100 Flowers, Elvis Calaes, at DJ Almoro. Sabi niya, mamaya ako na lang babatiin. Pero babangkitin din. O di, ilaki mo rin. O para alertado sila mamaya. Then Nazario, magandang umaga sa iyo. Kasi hindi nagpapa-attendant si Post Deo Geronimo. Paano yung partner? Kailangan natin magpaalam. Ayun nga eh. Ano na ba yung partner mo? Dapat, ang sana partner ko. Ay, nasa dyan ako po eh. Sige, diyan ka sa, ikaw sa main ang... Susunod ng Tandang ng Bayan with the one and only Robert Antemano Mano. And siyempre, nag-iisang mutya ng month sa Doris Bigbornia. Ako po si Alvin Olchico, magbabalik bukas dito lamang sa Gising Pilipinas Energy! And it's an over to. Ang morning tandem ng bayan. Alvin El Chico at Doris Bigornia sa Gising Pilipinas. Gising Pilipinas. Miss Beautiful! Yan, gusto ko yan eh. Yung himig Pasko, alam mo yan. Kaya dahil himig Pasko na po, ang ating cooking time, 8 and 5 in the morning. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Gcash. Ngayon papalapit na ang Pasko. Bukod sa sangkat utak na regalo, umaapaw na rin ang tech scams. Huwag mag-click ng mga kahina-hinalang links para palagi tayong gising, maging mapagmatsyag, at mag-report agad sa otoridad para hindi mabiktima. Huwag hayaang sirain ng scammers ang diwa ng pagbibigayan at pagmamahala. Isang paalala mula sa Gcash. Basta may link, huwag i-click. SMS spoofing scam yan. Gcash is regulated by Bangko Sentral ng Pilipinas. Sa bawat isyong kailangan himayin, sa bawat balitang dapat sisihin, dalawang titig ang umaalerto sa bayan, masamang mapagulit walang takot. Una ang Basa Antemano. Kasama ang mutya ng Basa, Doris Bigornia. At nagbabalita Antemano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na pupusugin ka sa balita at informasyon. Tandem ng bayan. Partner, napapasayaw na ako. Siyempre. Ano ibig
Ayan, yan. Kaya tayo ng konti. Asan yung tugtog? Sumasayaw si Robert na walang tugtog. Mahirap yun, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran. Hindi ng Pinoy. Ang Pilipino, hindi korap. Isang paalala mula sa MS3 na niniwalang mabuti ang Pinoy. Sa panahon ngayon, ikaw ba'y sigurado? Ikaw ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Dapat sa pamilya, i-shield mo. Dapat ang pag-ibay, i-shield mo. Bakso, patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Bakit protektado? I-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Bakso, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Para di madaling masira ang issue ng pamilya, kaya pala, you need to face for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Helps stop cavities even before they start. Brush and refresh with the 30 Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified world-class quality. Hindi ba ano? Ano sa sakat? I am Dulce, your power singing tita. Sa MX3 capsule, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mula sa number 1, Smart Dishwashing Base. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing base ko. Rito kulang na basebo. Lalo ang kadero. Hindi ano to, payabangan na naman ng mga regalo. Oo. Yung pala, puro peke. Ay, ba yun? Ano ba yun? Peke para. Pero yung mga bata, ang importante para naman hindi sila maging malungkot. Bakit kayo Bigyan pa rin natin sila ng something, pero yung simple, Oo. pero magpapasaya sa kanila. Tama. Ayun ang importante. Papakita natin ang pagmamahal natin sa ating mga kapwa, sa ating mga anak. At siyempre, kay Santa Claus. Ano yung tumabi? At syempre ikaw, partner, Oo. ano yung simple gusto mo matanggap mo talaga? Pasko ngayong holiday. Ngayon, ang Ako meron. ako meron din. Maarte ako at madrama ako, pero ang gusto ko lang ngayon ay kaunting Ano tumabi? kindness. Wow! Lahat tayo ay maging kind, Mabait sa ating kapwa. mabait. Oo. Kahit mahirap gawin natin. Ako din. Ako may gusto din ako ngayong personal. Ano? Bonus. Ito na nga. Yan o! Radyada na po ng ating mga Radyo Patrol partner. Isa-isahin na natin ang mga report na ito ng ating Radyo Patrol. May 2 bus daw na biyaheng Cavite. Pinikita ng DOTR Saig sa indirектawang inspeksyon sa PITF ngayong pong umaga. Bakit? Bakit nga ba? Ate Radyo mula kay Radyo Patrol. Diyos, Legazpi, Diyos. Good morning, Dr. Pinara kanina ng mga operatiba ng DOTR Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAI ang isang bus ng Cavite habang nagkakagawa ng roadwork inspection sa PATX. Nang inspeksyonin ang mga parte at dokumento ng bus, nadiskubreng iba ang nakalagay na makina sa sasakyan na nakadeklara sa rehistro nito. Ilang minuto lamang ang nakalipas, isang bus pa ng parehong bus liner ang naparating ng SAI dahil hindi tugma ang traka sa mismong bus. Ay kay SAIC Special Operations Head Rayson de la Torre, kaya hinahinala dahil luma ang plaka na nakakabit sa bagong model ng bus. Bakit umano may nangyaring palit plaka kung saan inilalagay ang plaka ng sira o lumang bus sa bagong bining sasakyan para makabiyahe agad. Dahil sa nakitang violation, sinisip na ng SAIC na imbestigahan ang mas malalim ang iba pang mga provincial bus. Meron tayo nakita mga ganitong klase ng paglabag ay maaari po natin i-recommenda na silipin na rin po yung mga iba-ibang units ng mga provincial buses kagaya po nitong mga napara po natin. Yan ang lihig ni SAIC Operations Head Rayson de la Torre, idineklara rin kolorum ang dalawang bus dahil nagsasakay na sila ng pasahero kahit applicant pa lamang ang kanilang status sa DFRP at hindi pa aprobado ang kanilang prangkisa.
tinanggalan na ng plaka mga bus na tutututin sa Central Office ng Land Transportation Office o LTO. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Tuesday Gaspi, DZMM. Hindi tayo nagkatinginan, sabay tayo. I defer to you. Hindi na mauna ka na, my beautiful partner. Pareho tayo mabait ngayon. Pero dude, yung mga biyahe, so far, okay naman. Ayan, tinatanong ko Walang eh. sakit, oo. Doris, yung mga biyahe nung dalawang bus na para? Oo, yung mga ruta doon, oo. Correct. Diba, Pero affected? ano pang kalahatan, dude? Yung mga biyahe, Doris, kasi nung pinapara yung saing yung mga bus na ito, nakaparada na nga sila mismo doon sa PATX. Kumbaga, wala pa silang sakay na pasahero. At yun nga yung dahilan din kung bakit sa PATX pumuwesto yung operatiba na side para raw hindi maging dahilan ng pagbagal ng pusat ng trapiko sa mga kalsada yung kanilang operasyon dahil nga yung kanilang target na tingnan ngayon at malaki ng mga sasakyan na ito at maraming yung may convenient na mga pasahero sakali gawin nila ito sa gitna ng kalsada. Kaya yung mga bus na pinara kanina doon, hindi pa naman na nagsasakay ng mga pasahero ng mga oras na pinara sila. Wala rin nangyaring aberya doon sa biyahe. Wala pa ito. Pero bukod dyan, Susan, dyan sa dalawang bus na yan, yung ibang mga biyahe na papuntang hanggang Mindanao yan eh. Kumusta ang biyahe? Normal ba? Balik sa normal ang kanilang operasyon? Wala pang cancellation so far? Oo, Robert, wala pa ng anunsyo ng kanselasyon yung PITX turon sa mga biyahe na naapektuhan yung kapanalasa ng Bagyong Pino. Kumbaga, kahapon yung pinakahuli nilang update doon sa kanselasyon ng mga biyahe sa ngayon. As of 8 a.m., wala pang anunsyo na kahit sa anumang kanselasyon o diversion ng mga biyahe ng bus sa PITX. Very good, very good. Okay. So, sige, update ka mamaya, ha? Okay, thank you. Maraming salamat. Dandala ko ng dandang part. Wala pa rin. Wala pa ba? Maraming salamat, Sus Legaspi. Ito, tawid tayo ng lungsod ng Maynila, partner. Ano meron sa may Aba, ang sabi tignan natin, traffic kaya? Marami ba bumabiyahe? Oo, masala. Oo. Kaya ang lagay ng traffic sa lungsod ng Maynila, alamin natin ang detalye mula kay Radyo Patrol. Trish Valindo. Trish, good morning! Good morning, Robert at Doris, sa mga pamilya natin manggagaling sa Quezon City mula sa Lanto Rotonda, asahan ng moderate to heavy traffic sa Escanga Boulevard bago pa umabot sa Embassy Central Road hanggang sa Lacson Avenue. Halos walang galawan na ilang northbound ng Escanga Boulevard, partikular sa tapat ng isang universidad. Samantala, maluwag ang dali ng mga sasakyan karating sa Quezon Boulevard sa Quiapo pati nasa magkabilang bahagi ng Padre Burgos Avenue at kagarat unti-unti ng kumakapa ng body ng mga sasakyan. Tuloy-tuloy pa rin ang takbo ng mga ito sa Traffic Avenue. Sa Santa Mesa naman, line traffic at sasalubong sa mga motoristang babaybayin na magsaysay Boulevard. Diretso talaga. Lalo na kung madadaanan ng mga Ay, itisunang babae tren sa pala, driver. Mapa at Moresa. Mahabang pasensya naman ang nakaiaw ang kailangan sa ulit ng mga pamilya natin susungo sa Mendiola mula sa Santa Mesa dahil sa akyat ng Legarda magsaysay flyover hanggang kalye mismo ng Legarda ay masikip na ang daloy ng trapiko. Manayad ang muli ang trapiko karating sa Recto Avenue at bahagya lamang mapagalito malapit sa Rizal Avenue dahil sa mga nagbababa at nagsasakay na pampasahero. At yan ang balitang kumpleto sigurado. Yes, Isa, yung traffic na yan, Thursday pala, ay ano ba ngayon? Thursday, oo nga. Wala namang, ano ang dahilan? Volume talaga. Tama, Doris, yung mga pamilya na daanan natin kalsada talagang marami ng boarding ng mga sasakyan. Especially dun sa Espanyol Boulevard, karaniwan yung ganyung traffic ay kapag Friday mo lamang makikisaya. Pero kanina, kahit past AM na yun or magsa 7 AM, ganun ang kabigat yung dali ng traffic ko. Especially yung sa papuntang Quezon City northbound, kasi karaniwan, traffic sa Espanya, yung pa southbound lamang. Pero kanina napansin natin, marami ng sasakyan na ikit, especially magkakaroon ng build-up, particular dun sa may mga stoplight. Kanina rin yung mga jeeps na nagbababa, yung mga pasahero. Ayun. Kumusta naman ang panahon? Maulan-ulan ba? May natikpak? Ano kamusta ang panahon? Kanina, Doris, medyo maulap, pero sa mga oras na ito ay maganda rin panahon at maaraw na rin.
Ayun. Partner? Okay, dahil dyan, ay bukas ang ini-expect natin mas maraming tao. First Friday bukas. Ang first Friday. Sa Quiapo. Yes. Alamin natin yung sitwasyon din dyan Oo. tomorrow. At nabanggit ko pala ang Quiapo partner. Mamaya may press con ang Quiapo para sa kanilang translasyon na. Ayan For na. January yung preparation, kung may mga bagong polisiya, Ayan. kung magkakaroon pa ba ulit ng translasyon kagaya ng previous years, malaman natin yung mamaya. Okay. Ayan. Maraming salamat, Special Lindo. May isa pa, partner. Mga boss. Oo. Akala ko nung unang tingin, akala ko nagbebenta ng wallet. Ako din. Ang wallet naman to. Oo. Bigla ko naalala yung wallet na maswerte. Hindi pala. Lalaki pong iligal na nagbebenta ng e-wallet. Oh, yun. Na-aresto sa Caloocan. Narito po ang balitang konfirmado. Sigurado mula kay Radio Caloocan. Nico Bagdig, Tito Nico, good morning. Good morning sa inyo, Mr. Robert at Dory. Na nakapalag pa ang 29 years old na lalaki kilala sa alias Bong sa entrapment na kinasa ng Northern Police District Anti-Cybercrime Team. Nabis kasi ang modus itong lalaki na iligal na nagbebenta ng mga electronic payment account o e-wallet. Ayon din sa pulisya, ang binibenta at nilalako ng suspect ng mga e-wallet sa iba't ibang account ay gamit ang social network. Inaalok niya ang iba't ibang e-wallet account na may lamang 500,000 pesos na limit sa halagang 2,000 pesos lamang. Makareklamong paglabag sa Anti-Financial Account Scamming Act at SIM Registration Act alinsunod sa Anti-Cybercrime Law ang kakaharapin itong suspect. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado po ang Nico. Yes, sorry. Parang, Mr. Robert. sino yung sa palagay mo, o sabi ng otoridad, ay target talaga nila ng ganitong klaseng scam? Ang bakit sa na report ang target talaga nito itong content na ito ay yung mga nasa social media ngayon yung magkaroon ng yung malaking limit na pera doon sa kanilang e-wallet. Kaya naman binibenta niya ito kung kumari 500,000, binibenta lang yan ng mas mura na 2,000 pesos. So, yun yung mga target nitong suspect na ito. Kasi ang nangyayari lang naman daw dito, yung number lang ang binibigay niya, hindi mismo yung pangalan ng mga may-ari nitong e-wallet. Kaya paalala na rin ang PNP sa publiko na inatay yung ating mga e-wallet, meron pa yung mga e-wallet, at siguro doon na kayo lang nakakaalam kung mga e-wallet na parang hindi madali pa-access. Kasi meron yung gagamit na parang hindi itong mga itong klaseng modus, itong mga ganitong Ito, nakikita ako, kung nagbebenta siya ng e-wallet, yung mga ibinibenta niya, kanina nakapangalan. yun. Sa iba't ibang individual na over sa nakapangalan ko, no? Na-access nila itong mga pangalan ko, naman kakilala nila, tapos hindi nila itong e-wallet sa murang halaga, tapos binibenta nila ng automat. Oh, binibili yung e-wallet. Sino yung mga bumibili nun at bakit sila bibilhin yung mga ganyan e-wallet? Ang paliwanag dito na natin, kasi dahil na malaki laman itong e-wallet. Limit. Oo. Yes, oo. Tapos na rin yung boto. Mas nakaka-engganyo dahil pagkililalang nila ito sa murang halaga. So malamang, ang bibili din dyan, kung gumagawa ng kalokohan, kasi number one, hindi naman siya nakaregister dyan. Bakit niya ba siya gagamitin? Number two, bakit malalaking halaga yung pwede mong ipagod dyan? Diba? Tapos para bilhin mo. Yung mga nakabili before sa kanya, at sabi may na-identify na ba at paano sa transaction ginagawa? Nagamit pa. Patuloy pa ang pag-identify yung mga nagbebentahan itong content na ito. Itong ganitong kasi mga e-wallet account. Actually, follow-up operation na lamang ito. Dahil yung mga nagsaang buwan, yung mga nahuli na rin sila, kaya nila nag-vaccine itong isang content na nahuli nila sa Caloocan. Kasi na lang, ano ang abiso ng mga otoridad kapag kami lumapit sa kanila na mayroong ganyang modus? Sabi nga nila, Norris, yung place na too good to be true. Kung inaanok sila ng malaking halaga, nalaman itong mga
equality sa murang naman, sa murang kapalit ng murang pag-delay, ay huwag na nilang tangkain na talaga namang bigyan itong mga e-wallet na ito. At saka mas mainam na rin na gagamitin nila sa rate e-wallet ay yung nakaregister dito sa pangalan nila at sa personal na number ng mga So, ingat, mag-ingat po tayong lahat. Thank you, Nico. Extra please. Yes, yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol sa mag-CCMM. Maraming salamat, Radyo Patrol, Nico Bagsik, at maraming salamat sa ating mga Radyo Patrol. Punta tayo partner ng DSWD. Agad na lahat. Siyempre, dahil kapag ganito mga panahon ng kalamidad, sila yung mga first, kabilang sila sa mga first responder na tinatawag natin. Yes, kamusta na ba yung sitwasyon ng ating mga kababayan? Ano yung mga pangangailangan? May naibigay na ba ang lahat? Ano yung naging tuloy? Correct. Kausapin po natin ang tagapagsalita ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, si ASEC Irene Tumlaw. ASEC, magandang umaga po. Sorry sa Grover sa Tandem ng Bayan. Good morning, ma'am. Ay, magandang umaga po. Magandang umaga din sa lahat po ng baybay ng inyong programa. Ma'am, and as we speak now, kumusta po yung mga kababayan natin na sinalanta nitong Pino? Kumusta po yung mga naitulong na natin sa kanila? At yung situation on the ground, base po sa report ng ating pong mga samahan mula dyan sa DSWD, kumusta po? Well, alam niyo po, bago po man po tumamang si Bagyung Pino, ang Department of Social Welfare and Development ay nakapagtanda po at nakapag-restitution na tayo ng mahigit 2.1 million family food funds. So kaya nga po, namalasa na itong Department of Pino at nakatanggap na tayo ng mga request from local government units for overseas. Kundi agad po tayo na nakapag-restitution sa katunayan at ang year kami ay nasa mahigit 175,000 na po ng mga family food funds at ang kasama namin particular region sa Region 6, sa Region 7, Region sa Negros Island Region, sa Region 8, particularly Southern Region, and then dito po sa Region Paranga. And nakakapagod na nga po ang Region sa pamamahagi ng tulong. Nagsipetan ay pumunat na natin sa mga sa nangyayawan ng ating mga kabayan. Ito ay ito sa kaupisan sa ulong natin kasi na tiyakin nga po natin na walang pamilyang Pilipino at nagugulat sa gitna ng kalamidad. So kaya nga po sabi ko, handa tayo, nakapag-provide tayo at nagpapatuloy po tayo sa mga tulong. Now in terms of the situation sa kaya, patay po sa atin ng ating mga regional office, lalo-lalo sila sa provincia ng Cebu. Nag-declare na nga po ng state of emergency and ang probinsya ano po at nakita po natin mahigit 10,000 na mga pamilya apektado dito lamang po sa Cebu City, Alintay City, Liliwan at Mandawi City. Ito po kasi yung pinaka malala yung naranasan na effective itong ibagin yung Pino. At sa katunayan, from these four areas, ano po may mahigit 5,000 na pamilya na nasa mga evacuation center. Then po sa Talisay, ongoing pa rin po yung aming data gallery. Dahil natin sa ulan sa amin, hirap pa rin po, no, yung telekomunikasyon. At may program, hindi pa rin nga po mapuntahan dahil may mga daan na hindi pa rin po pwedeng madaanan. Now, dito naman po sa Southern State, isa rin po ito sa mga talagang sinamaan at marami po ang nagtitap na o marami na rin po umuwi sa kanilang mga probinsya. Sa gabi, na-informing po kami na sa Dinagat Island, particularly sa Loreto, ay nagdeklara na rin na po ng state of calamity. Nasa langit 2,400 families po yung apektado na sa kasalukuyan. May families pa na nasa mga evacuation center. Hindi po sa Negros Occidental, particularly sa Castilliana, Pichinena, Pinagbaga, Lacanloca, Hirap, nasa mahigit 40,000 pa po yung families apektado na kung saan mahigit 2,900 mga nasa evacuation center. So kami naman po patuloy nagtatrato doon, na mapahagilan ng tulong lahat ng mga naapektuhan. Sa katunayan, nagsimula na po ang ating undersecretary for para matignan yung pamamahagi
transportasyon. At ang kanilang panawagan talaga ay pagkain. Pagkain, malinis na tubig, na pang-inom, panligo, panluto. Paano po namin sila sasagutin? Kasi sabi nila, hindi namin kailangan ng pera, kailangan namin ng pagkain. Opo, actually nga po, meron na tayong mga representation of dyan po sa aming mga warehouses. At hindi lamang po yan, Makoy, meron tayong production hub dyan sa Madam. Kaya mabilis po tayo na nakakailang lolo po. And apart from that, meron din po kami mobile system at motor truck na nakadeploy. So, may mga karagdagan tayo ng mga possessions. And kapatid po natin kung kailangan sa pagkain. Kaya malimang pinipilitan natin before dinusunod namin po bago yung tulong. So, at tulong po po sa mga lugar na lang. Sa dapat po kami sa atin dahil nga may mga lugar na hindi pa muna puntahan. Pag working po po sa mga kami ng mga ano, so parang kailangan tayo ng mga military assets. So, may kadala natin agad yung karagdagan. Maganda po yung nabanggit nila na may mga lugar tayo hindi napupuntahan pero tuloy pa rin dapat tuloy pa rin yung efforts natin para maabot nila. May timeline po ba kayo na inilatag para maabot nila? Kasi yung iba po nananawagan na ng tubig, nananawagan na ng pagkain para po maabutan po agad. Yes, actually, nakita natin na nakakatanggap na tayo ng mga particularly just sa before maging sa part ng Lantawe. So, ibig sabihin yan may mga reports na nakakarating. So, ibig sabihin nila meron na mga na-distribute. But if there are additional requests that we need to attend to, of course, we will immediately provide that sa mga LGUs. So, kaya nga po kasi po na rin po ang aming po ayusin para po makipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan. Opo. Sa palagay niyo, ma'am, magiging sapat ito yung nalakas reposition niyo, lalo pa mayroon na namang isang module na nakahanda. Eh, paano po yan ang paghahanda para dito? Although hindi naman yata sila partner ang katamaan nila, no? Pero, sila nila pa rin Tapos ay 500 kilometers lang. Ang lawak. Yes, actually po, habang nagsasabi po tayo, napapatuloy sa ating disaster response operation, naghahanda na rin kami para sa magiging epekto nga ng itong potential na bagyo na maaaring maka-apekto sa ating bansa. In fact, dyan po sa Aurora, kasi dyan po meron din po na natin na kung maaaring ma-apekto na. Meron pa kami nakahanda dyan na may 40,000 tons sa production po ng Aurora. For the other position that kaya din po sa Region 2, sa Region 1, nagpapagdidera at station na meron na po tayo ng stockpile. Ngayon po kung kailangan ng replenishment, meron naman din po tayong stockpile sa ating disaster resource kasi nagtatagpuan po namin. Araw-araw naman po nagpapagdidera kami ng around 8 to 20,000 tons. So, meron po tayo resources na po ito and tayong mga basic na mga stocks sa ito from our existing paper convenience. So, makita niyo po sa pagpo at meron po tayong mga stockpile sa ibang lugar sa atin. So, na po tayo, kumabag ang kababayan natin bakit. Ayaw lang po sila naman. Pero kung yan, partner, meron mga privadong individual o mga group na gusto magpadala ng tulong, saan po ba nila magpadala? SWD o diretso na po doon. Okay, pwede naman po sa pamamagitan ng aming Agapay Solutions Portal. Alam niyo po, isa ito sa mga proseso na i-issue nga po sa Secretary Resolution yan para mapadali yung pagtanggap at pag-manage ng mga donations, lalo-lalo na sa panahon ng panasyan. So, magpunta lamang po sila sa aming website, just click on the link ng Agapay Solutions Portal at makikita nyo na po doon which area do you wish to share na nyo po padala yung inyong tulong at anong nangyayari. Cash po ba yan o food? Now, ipipili nyo lang po, no? And then, kung cash po yan, pwede nyo na i-click yung platform na gusto nyo gamitin para sa pagpapadala. E-cash or through transfer. So, everything is actually on the website. Hindi nyo na po kinakailangan mag-promo
mas madali po para sa inyo. Pero maaari rin naman po kayo dumiretso, lalo-lalo na yung mga ibang grupo who are operating doon na po sa mga LGU o doon sa mga provincial area. Maaari natin silang ipag-coordinate naman diretso doon sa local government. Especially yung ang gusto ko nilang tulungan may unique lugar na kung saan po sila. Okay, Mama, magbabantay pa rin tayo siyempre kapag may mga announcement po kayo at na kailangan ng tulong namin from the private sector, siyempre pwede rin po yung ipanaan dito sa ating station para po mas malawak yung maawa natin sa mga kababayan at marami po dyan. Ako, napakahalaga po ako, napakahalaga na yung pong programa sa pagpapakit ng informasyon sa ating mga kababayan. Kung po tayo na itong mga naapektuhan ng pagsusito upang mas mapadali, mapabilis kung kanila po. Sige po, maraming salamat po. Maraming salamat po at kami na mga gabi. Morning po, WTOS, si Artem, kayo rin po daw at nakapagsalita po ng DSWD mula partner sa tagapagsalita. Punta tayo po sa ground. Punta tayo ng Mandaue City. Kakausapin natin yung isa sa mga residente doon sa barangay Paknaan. Tingnan natin kung ano yung kanilang sitwasyon at yung kanilang naranasan sa kasagsagan yung pag-inem. Nakakausap po natin mula sa Mandaue City sa Sir Adrian Ramanan. Sir Adrian, magandang umaga po. Doris Livornia at Robert Manos dito. Morning! Ay, hello po, good morning po. Kamusta naman po kayo sa ngayon? Sa ngayon po nagsisigit na siya sa mga makakapal na dito po sa amin, ma'am. Oo. Pero wala nang bumaba na yung baha. Yes, ma'am. Pero meron pa rin. Nasa konti na lang. Nasa may paahan na. Oo. Pero yung konti, yun ang mahirap linisin partner. Yes, po. Tapos wala pa rin. Mahirap po talaga, ma'am. Kasi nasa kami sa baba. Yung nasa harap din kami ng tapa. Kaya yung harap mahirap po. Mga sasakyan, mahirap pa rin makapasok sa lugar po natin. Dating lang kasi ang kakapal. Kulang pa rin po ba dyan sa area po ninyo sa Mandaue City, sir? Maganda lang panahon. So, kailangan na lang yung klase yan. Kailangan na lang alisin yung mga tubig na dalang bahaan na yan. Hirap pa naman yan. Ang dali. Pero ang problema, wala kayong supply pa ng malinis na tubig. Walang ilaw. Walang problema. Walang ilaw, walang tubig. Paano kami naglilisin? Kasi walang tubig. Opo. Paano ginagawa nyo, sir? Na kayo kumukuha ng tubig? May puso po dito gagamit sa tapa. Pero panglinis lang yun. Hindi nyo ginamit na. Panglinis lang po. Mahirap pa rin kasi ang tubig. Kalawang yung tubig po, ma'am. Oo. Huwag na lang po ninyong gamitin. Lalo na baka yung iba gamitin panluto. O hindi po. Oo. May among gamitin po. Oo. Pero ano po ang ginagawa ng lokal na pamahalaan? Nagpadala na po ba ng mga, ano bang tawag mo doon pa, mga equipment para malinis? Pag-flash, usually, di ba yung mga meron yan tubig, Yan. malalakas nila na hose. Oo, yung may pressure. Oo, may pressure. Meron po bang mga ganyan, mga equipment ay pinadala na sa inyo? Wala pa po, ma'am. Kasi nagpupot po sila sa highway. Nagaano po? Nagpupot po sila sa mga highway. Okay. Oo, dahil maraming mga sasakyan, mga may tubig. Oo. Kaya inuna po nila yung sa highway, baka mapupumot kasi na rin yung isa nila ipupok. Pero dyan po sa lugar ninyo, sa barangay Paknaan, Sir Adrian, may nakarating na tulong. May ipinapos na sa inyo na mga tulong pagkain, tubig. Wala po rin. Kami lang po.
Hindi po ba kayo nakaipon bago kayo tinamaan? Oo. Ano lang, ano din kami, pero yung mga tulong, wala pa dumating. Okay. Yung sa inyo po, mga Alex ba tama? Adrian, yung personal po na naging experience nyo dito sa bagyong ito, sa nakikita nyo na ngayon na sitwasyon ninyo, na puro putik ang inyong kapaligiran, ano po ang nararamdaman nyo? Anong naiisip nyo? Paano kayo makakabangon? Masakit po, ma'am. Masakit po, Opo. dito kami makapaniwalay sa nangyari. Mabuti po Dito yung... kami na lang kung parang passenger talaga kami namin. Okay. May plano po ba? Sabi ko nila sa akin na ganun talaga talakas yung putik. Dati, bumaba naman sa amin kasi natarap lang kami ng tapa. Pero, pero ngayon, kaya hindi ko naman ayusin ko na yung issue para na ma-explain at ayan, as po Marulia sir, isa nga po, ayan, ngayong per month, nagsaangay ng mga produkto, diba? Lalo mga prutas, ayan, para sa Pasko at New Year. So, kumusta po ang flow, ang dating ng mga imported products na pang Pasko at pang New Year? Tuloy-tuloy naman po, no? In fact, marami na ko ngayon yung mga usual po na in-import sa pag-share na kain, Christmas decoration, yung mga pang-regalo mo, no? Usual, hindi sa kuya na marami ay yung garment namin, yung mga ready-to-wear na items. Personal na at pinangyayari. Dinagsabi ko. Unfortunately, dinagsabi ko yung mga nag-a-attend na nag-schedule ko. Yung nasa-travel ko ay yung naalala mo yun about 2 weeks ago. Meron yung sa nakikita ng naglalaba ng mga schedule na araw. Ayun po, yung namin nyo, yung usual na ginagamit ang sakot handa yung Pasko. Bukod sa darating na Pilipino, tayo rin kung nag-aagyan ng Pasko. Ayan, okay, dito sa basta ng mga Lapercas na mga Biskaya. Sabi natin bukas kung Jet Maronilla sir, parang walang gusto yatang sumali sa opsyon dahil sa mataas na. Masyadong malastas yan yung mga bibili ng kotse, makasasari sa opsyon. Hindi na nga, may mga nagpakita na mga interest. In fact, magkakaroon ko kami ng blue wheel. Ang benefit schedule ko next week. So, dalawang araw yun. Marami na rin kong nag-register para po mag-view mga kotse na yun. Pinag-signify na rin pero nagkaroon ng mga minimum bid price, yung additional kotse, and then of course register to see it. So, hindi naman muna namin. Right now, sir, we're also reviewing yung bid practice namin. We're trying to make it as competitive also sa magkano yung bigtahan sa merkado doon. Para hindi na parang clear ko yung pressure namin nagbibigay. Anyway, ano naman po, ito namang ito namang ibigay ang pressure na ito, hindi namin we will also, regardless of that adjustment, we will still generate substantial amount of revenue from the council client. So, hindi po at this stage here, nagbibigay namin yung kanyang value, comparing it to market prices and consulting experts then getting into some luxury cars. So, we will put that up with a very fair price and at the same time encourage you natin yung mga prices ito. So, yun naman sa aspect ng lifestyle nila, hindi naman mo siguro
of course, hindi naman ilang na yung mga nag-signify na lang sa mga talagang mahal, hindi namin yung mga capability naman sa talagang mga tao. Hindi naman sa pagpapalo, I don't know why, interest nila, but sila malaking punta na signify. Mayroon din po actually atila na ating mga kababayan na hindi capability na ito. Bukod mo din sa pag-own ng mga luxury cars na ito. Malaking tulong din po para sa bayan to contribute at po ng feedback. Hindi ang pag-own mo ng isang unit na ito. Parang yung type of history. Oo, di ba? Kasi alam naman yung isang value ko, alam mo kung tuloy yung pag-own mo. So, kung ano yung value ng kotse, may value din sa history ng kotse. At kung ay marami nagtatanong, siyempre, maraming curious din sa Rolls-Royce umbrella. Pwede na pag-iwalay yun. Ayan, kasi siyempre, babae natin pwede ihiwalay yung payong dun sa Rolls-Royce sa pagbenta, pagsubasta. Hindi ko kasi yung mga nagtanong sa amin dyan ang unang tanong ko kung magbenta yung tayong kahit po yan, pag binili yung insurance, pag binili yung original ka na tayong pack, yung isang unit na lang, meron yung ayan, tinatanong naman kung nandun yung original na champagne glass. O yung champagne glass, ato pa rin. Ayan. Ato pa rin. Magkano moroles na kung mabenta lang ang mga ito sa auction na Asco Morolia, sir? Magkano mabibenta yan? Approximately, sir, we're looking at a little less than 200 million pesos. 200 million. At yan ay ibigay sa National Treasury o sa DSWD? Sa National Treasury po yan. Lalagay po yan sa National. Kaya ano po yan na ito pong 200 purong lahat ng 13. Ito pong first service, siguro mga more or less mga 100 million yan. Pero po second batch shop that would run to that amount. Kasama din yung mga controversial na bugati ng mga bobo. Hiwalay po yun. Bugatti alone po. Opo, Bugatti alone po. Sa option po yung gagawin namin. Kasi po, yung dalawang Bugatti na yun, ang offer na nakuha namin, ito about 320 million agad. Wow. Isang Bugatti lang yan, 300 million? Dalawa na yun. Dalawa. Kasi po, may engage ko na ng version. But hindi pa naman po kami sarado. Gusto namin pag-group sana kung magkano yung offers na makukuha namin. Nasa negotiation stage. Ibig sabihin, hindi na kailangan ng bidding. Anyone can just take a valuable offer. And it's proven to be the highest one at the negotiation of the region sa pamahalaan available to be accepted. Ayan, mas mahal pala yung Bugatti kaysa Rolls-Royce. Wala pang payong yun, wala pang champagne glass yun. Dadalo pa ang alay. At ikaw mga Marilia, sir, maraming salamat. Mga umaga po sa inyo. Thank you. Mabuhay po kayo. Akala ko yung proceeds sa auction ay ipapadala na sa Cebu para sa ating mahabay sinalanta ng baha. Attorney Jet Maronilla, Assistant Commissioner and the spokesperson ng Bureau of Customs. Pero sabi na aking bubiti, meron isang Taipan, ayan, gusto nyo daw sanang mag-auction dun sa Rolls-Royce. Kaya lang naisip-isip niya, matras. Ay, huwag na lang, sabi niya. Pero mga Chinoy mapamahiin baka mamaya yung kamalasan daw ng mga diskaya malipat sa kanya. Standby Raymond at Paas, standby man ng Willie Grigonari, standby Angel Parrosa. Oras birthday boy, Chief Justice Alex Jesmundo, Happy birthday po, Chief. Ayan, abay binabati rin na
Justices Joe Lopez, ayan, Sam Gaerlan, Ricky Rosario, ayan, sila ba, Justice Japar Di Maampaw, at siyempre ating idol sa Supreme Court, Justice Maida Marquez. Oras, Mr. Edwin Ernie, ayan, General Mel Mabilin, alas 8:47 na. Sa time check na ito ay natin sa Yon Atlanta, celebrating 62 years of empowering Filipinos. Operating parents yung champion detergent para less time sa labada, more time sa pamilya. Ang balita ito ay hatid sa inyo ng Vascular and Intestinal Center ng Makati Med. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Number 1. Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo naman gawin paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo. Mahirap yun, sir. Ayoko na ma-involve sa mga ganyang kalakaran. Yan ang Pinoy. Hindi kurang sa pananampalataya. Walang mahuli ang Pinoy. In fairness, nag-show up, budget, Salamat anak. At binilang kami ng nanay mo ng N+2. sabayan nyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Salamat anak sa pag-aalaga at pagmamahal sa amin. Sila, ikaw ngayon, iba na mahuli ka ng iyong pagmamahal. N+2. The champion, Quick Wash Technology. Tayo sa labada, more tayo sa pamilya. Sana, kaya handa na ako magpaan sa mga mahal sa buhay. Kaya na, nalunod pinagwapo ko. Kaya na, nalis ko na, nagkalaki ito ko. Pag-apply sa Ride Boost ka na. Tama, nag-isa para sa Ride. Iyan pa sa Heart of Visa. Ride Boost ang Kenardi. Natutunin yung Brazil. Mas kinakit sa Brazil. Ginawala, Nay. Ano po sa inyo? Hi, ito yung kailangan kong gamot. Nasa kaya sa budget ko. Imbis na branded, I recommend Activit. Activit? Oo, Activit. Quality generic na tigisa na ng branded, may up to 85% savings pa. Laki tipid. Yan ang ginawa sa bulsa. May ginawa na sa bulsa, recommended pa sa product ko. Activit Quality Generic. Mag-ibigay sa generic o drugstore. Sana! Ito pa nga naman, isa ng maraming brand. Activit Quality Generic. Para po, ang discount generic. Hello, Washi! Laundry day na naman. Ready ka na sa massage, chocolate, putik, di ba? Kanya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stay-away formula. Ang kalapapakit, maligid, at madumi. Ako na lang po yung iniakyat niya ha. Dito na lang kami sa labas. Bawal kasi. Bawal dito kuya. Bawal dito. Sige po, kung gusto nyo bumaba dito na po. Ito na bayad. Ay ma'am, wala po akong barya dyan mo. Wala po yung pangipabit ko. Wala akong kapera-pera po ng ni piso. Binimano ko po kayo ma'am. Sige po. Kaya mo ba? Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Na natin sila. So maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli. Ingat po at God bless. Paalam po muna, pansamantala tayo ay
gagawa na ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po. Merry Christmas, Sister Al. Merry Christmas, Magay, at Merry Christmas sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. 49 days na tayo bago magpasko. Yes, at a reminder sa ating mga boss, sa mga employers, don't forget, mandatory po yan. At Magay, sa mga generous dyan, malaki ang puso, mabonus naman kayo. Yes, the more you give, the more you receive. Ayan, tama ka dyan, Sister El. Pero bago tayo magpatuloy sa ating programa, abay, basahin ko na itong napadala ni Bishop Ephraim Mabautagan. Ano ba yan? Pwede natin Napakagandang, ayan, guide today. yes, bow your head and repeat after me. Kaandar naman. Ay, seryoso ito, ano to, pray. Pero ano yan na guy? Ano yan? Gusto ko din marinig. Kasi parang, lakay, may segue ko lang. Si Father Jerry also. Kapag namadaan yung sa timeline ko, pinapanood ko talaga. Talaga. Oo. Ayun, marami rin bubit yan eh. Pero ano yan Ay, Father lakay? Jerry or boss, magabigat po padi. Ayan, pero ang padalang prayer ni Bishop Ephraim Pautagan ng mga brethren, sabi niya, Dear Lord God Almighty, you know the pain and the burdens we quietly carry to this day because of Typhoon Tino and other stressful human-made calamities. Amidst these life-threatening reasons, we beg you to be close to us to protect and save us from further suffering and pain. In God's name, I pray, Amen. So, mote it be, mga brethren. Diba? Yes, lakay. At saka para dun sa ating mga kababayan, mabigat ang pinagdadaanan ngayon. Totoo yan. Lalo yung mga biktima po ng bagyo. Yung mga taga Cebu na naman, pagkatapos limakat yung mga congressmen nila, ha? Meron parang 20 million na flood control project dyan. Anyari, saan dinala? Dinala sa London? Mukhang outdated na kaya ang flood control nila doon, yung projects nila doon. Outdated o hindi ginamit? Ayan. Parang mayroon naman lakay, pero kumbaga yung design na luma na. Hindi na siya para sa kasalukuyang panahon. Ganon? Oo. Parang kung sa tulay kailangan i-retrofit. Hindi. Ayan, so na-drop na natin sila. Alamin natin kay So maraming salamat po sa Secretary panonood. Vince Hanggang Dizon. sa muling ingat. God bless. Ay, Paalam. mag-BBT